and deliver the word of God. Amen. And let this word abide in our heart as a living word, a holy word. Amen. And stir-fy our heart and give us the new blessing. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Sister Justin, please come. Okay. God bless you. Okay. You may be seated. Praise the Lord, mga kapatid. Praise the Lord, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sa pangpalakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. So, praise the Lord at nandito na naman tayo mga kapatid. Binigyan ng Panginoon ng pagkakataon to share ang banal na kanyang mga salita, mga kapatid. At hopefully mga kapatid na ito'y pagpapala sa inyong lahat, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. So let us all stand, mga kapatid. Praise God. And let read together Leviticus 6:13 and Matthew. Whose shoes I am not worthy to bear, he shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Mga kapatid, so, ang pamagat, mga kapatid, is, there is a fire that shall never go out. Praise God. Sa Tagalog, mga kapatid, mayroong apoy na hindi napupukaw or hindi namamatay, mga kapatid. Praise God. So, makakaupo na tayo, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. So can we shout out the name of Jesus? Jesus! Hallelujah. Hallelujah. Sabi nga sa isang awit, mga kapatid, na shout Jesus from mountains, mga kapatid. So ibig sabihin, mga kapatid, ng mga mountains is yung ating mga problema, mga kapatid. Kung minsan yung problema natin halos yung napakataas na bundok, mga kapatid, sa dami, mga kapatid. So, habang tayo nabubuhay, mga kapatid, sa mundong ito, mga kapatid, meron tayong mga binibigay ng ating Panginoon, hallelujah, na mga pagsubok. Ngunit, ang Panginoon ay binibigyan tayo ng mga bagay-bagay na napakahirap nating akyatin, mga kapatid. Pero, mga kapatid, dahil nandyan ang ating Panginoon, mga kapatid, ay kailangan nating akyatin, mga kapatid. Hallelujah. So, hindi ko alam, mga kapatid, kung gaano at ano yung mga dinadala natin sa oras na ito, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. But I believe na tinutulungan tayo ng ating Panginoong Jesus para akyatin ang bundok na ito ng ating mga problema. Amen? Kapag andun na tayo sa tuktok, mga kapatid, hindi mo isisigaw yung pangalan mo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Hindi mo isisigaw yung lahat ng mga pinaghirapan mo kapag andun na tayo sa'yo, mga kapatid. May gustong sumira sa pamilya mo, sa anak mo, mga kapatid. Just say Jesus, mga kapatid. Amen. There's something in that name. Hallelujah. Sa pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid, may kapangyarihan. There is power, mga kapatid. Ano man, meron ka mang karamdaman, mga kapatid, ilapit mo lang yan sa ating Panginoon. Hallelujah. So, sa Isaiah 40 verse 3, mga kapatid, praise God. Basahin natin. The voice. Sodom and Gomorrah was Isaiah using fire and brimstone. Hindi yan. Isaiah 40 verse 3. 40 verse 3. Yes. Isaiah. In the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God.
Malakay 3:1. Sinong nakahanap? Malachi 3:1, Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me. And the Lord whom ye seek, shall suddenly came to his temple. Binanggit na kakaiba mga kapatid. Hallelujah. Bagay na pinagkakaguluhan ng mga nandun mga kapatid, kung saan siya naroon mga kapatid. At dahil sa sinabi ni John the Baptist, I baptize you. Makibalik sa, ay wala. 3:11. Sabi niya doon na, I baptize you with water and repentance. Yung mga taong naroon mga kapatid, will baptize with water and repentance. Pero, di pa nagtatapos doon mga kapatid. But he that cometh after me, anong sabi doon? Is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear, mga kapatid. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. So, meron pang kasama mga kapatid. Fire, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So, ang Holy Ghost and fire, mga kapatid, there's something na kasama doon, mga kapatid. Alam natin na ang banal na Espiritu ng ating Panginoon, nararamdaman natin, mga kapatid. Amen? So, when we were baptized in the Holy Ghost, we speak in other tongues as evidence, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sadly, not everyone to receive the baptism of the Holy Ghost remain, mga kapatid. Marami mga kapatid na nakaka-receive ng banal na Espiritu. Pero, yung iba nawawala na mga kapatid. Hindi na natin sila nakikita mga kapatid. Praise God. So, ibig sabihin mga kapatid, na hindi totoo yung or hindi nila talagang na-absorb mga kapatid. Kaya kung meron tayo man na parang naririnig natin or parang natisod ka or huwag kayong mawawala mga kapatid, praise the Lord, dahil hindi naman sila yung pinuntahan natin dito mga kapatid. Kaya ang ating Panginoon, amen, hallelujah, praise the Lord. So maging tapat lang tayo mga kapatid, kasi yun yung katotohanan mga kapatid. Hindi tayo pumunta dito na mag-attend ng attendance lang mga kapatid, praise God. So meron tayo dito mga kapatid na yung mga negative things of fire. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon was destroy using fire and brimstone. Umulat ng apoy mga kapatid. Praise God. So mababasa natin yan sa 19:24 mga kapatid. Praise God. At number 2, si Adam and Eve cast out of the garden of Eden. Magiging matalino ka katulad ng Magiging matalino ka mga, parang siya yung mag-ano sa sarili niya mga kapatid. Kaya natokso si Eva mga kapatid, kinain niya yun at ang naging ano pa yun na isinir pa sa asawa niya mga kapatid. Kaya nalaman ng Panginoon mga kapatid ay pinalayas sila doon. Ngunit hindi na sila pwedeng makabalik doon mga kapatid. Dahil ay Aaron mga kapatid is mga sa priest mga kapatid. Kaya yung dalawang anak niya, wala naman command ng Panginoon na mag-o-offer sila mga kapatid. Ngunit dahil sila ay nag-consume or nag-offer ng strange fire mga kapatid, they consume by fire mga kapatid. Diruin niyo mga kapatid na yung pinalayas number 4 is word mga kapatid. Sabi ng iba, alam natin noon na yung ginunaw ng ating Panginoon noon makakaligtas sa apoy mga kapatid. Praise the Lord. So at number 5, lake of fire mentions as the final judgment for the devil and his followers. So alam natin mga kapatid kung sino yung mga followers ng kaaway mga kapatid. Yung hindi tumutugon sa uling ng ating Panginoon. Yung hindi sumusunod sa ating Panginoon mga kapatid. Praise God. At yung unworkers of iniquities mga kapatid, yung manggagawa, yung ginagawa yung hindi ka nais-nais na mga bagay
Hindi ka nais-nais sa mata ng ating Panginoon, mga kapatid. Hindi talaga makakapasok sa kaharian ng Panginoon ang kasalanan. Amen. Amen. Praise God. So, praise the Lord dahil nakakilala tayo sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord dahil sa dami ng nangyayari sa ating buhay. Hanggang ngayon na humihinga pa tayo, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So in the Bible said, mga kapatid, the fire burns and destroys. So the fire in the Old Testament tells about judgment, mga kapatid. At yung isa, mga kapatid, is the fire in Revelation tells about judgment na naman, mga kapatid. Kaya hindi tayo talagang ang mundo, mga kapatid, ay magbubuo ng mga kapatid sa pamagitan natin. Magiging rain. At ang kahoy, mga kapatid, pag ito'y sinunog, magiging Abuling. oling, mga kapatid. Oling muna. Charcoal. Praise the Lord. At ang laman, mga kapatid, Ano? ang laman, mga kapatid, or karne, mga kapatid, kung na-expose talk that, behold, there appeared a chariot of fire and horses of fire, and parted them both asunder. And Elijah went up by a whirlwind into heaven. So alam natin, mga kapatid, na si Elijah ay hindi siya namatay, mga kapatid. Kinuha siyang buhay, mga kapatid. At ang nagdala sa kanya is yung ipo-ipo, mga kapatid. Naapoy, mga kapatid. So God used the chariot of fire and horses of fire to separate Elijah and Elisha, mga kapatid. Yes, God. Kasi kung may kaibigan ka, mga kapatid, ang tagal-tagal nyo nang magkasama, mga kapatid, tapos bigla kayong maghiwalay, napakasakit nyo, mga kapatid, di ba? Amen? Mga kapatid? Amen. Si Elijah ay kukunin na ng ating Panginoon. At itong si Elijah, mga kapatid, ay gusto kumuha ng double portion pa, mga kapatid. Sa ating binasa, mga kapatid, ay whirlwind or ipo-ipo ang nag-akyat kay Elijah, mga kapatid, sa langit. So you know, it's difficult, mga kapatid, di ba? Napakahirap, mga kapatid, na sino ba yung may kaibigan dito na talagang hirap kayong maghiwalay? Praise the Lord. Hallelujah. So kaya, si Elisha kasi ay, mula noon ay si Elijah ay, so gayon pa man, mga kapatid, hindi niya maalis ang katotohanan na kukunin na talaga ng ating Panginoon si Elijah. So, ngunit isang bagay na sigurado, mga kapatid, Elisha will not be able to fulfill his calling unless, siyempre kung lagi kang nakarelay sa kasama mo, mga kapatid, paano ka aangat, mga kapatid, paano ka mapupromote, kumbaga, mga kapatid. Praise God. So, kaya halimbawa na lang gustong-gusto mong maging sa usher, mga kapatid. Pero kung tatawagin ka sa iba, maaari tayong dati, tayo ay tag-upo lang, mga kapatid. At kung tayo ay tinawag ng ating Panginoon sa panibagong ministry or purpose, hindi mong iwanan yan, mga kapatid, forward. Mas malaki, mas matindi, mga kapatid. So yung mga nagagamit at tumatayo sa likod ng pulpito, mga kapatid, huwag nating ikahiya, mga kapatid, na tayo ginagamit ng ating Panginoon. Kasi napakalaking pribilehyo yan sa atin, mga kapatid. Praise God. Yung iba nga, talagang yung gustong-gusto nilang magpagamit, pero meron tayong mga proseso, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sino ba ditong gustong pumunta sa langit? Ay, amen. Mga kapatid, hindi lahat ay pari-pariyo ang ginagampanan, mga kapatid. Amen? Pero at tayo dito ay galing sa similar na estado, mga kapatid. Naging bisita tayo, mga kapatid. Di ba? Unang-una is bisita tayo. Naging bisita tayo lahat, mga kapatid. Hanggang sa nakarinig tayo ng salita ng ating Panginoon, nabaptize tayo sa pangalan ng ating mga Panginoon, mga kapatid. Amen? Amen. At ngayon, na-realize mo, mga kapatid, kung ilang bisis ka na bang nag-civil up or
kapatid. Praise the Lord. So lahat po ng gustong mag-improve sa pananampalataya. Praise the Lord. Sabihin ang praise the Lord, mga kapatid. Praise the Lord. So lahat po tayo nais nating ma-improve yung ating pananampalataya sa ating Yes, Panginoon. hallelujah. Amen. Mga kapatid na walang pagbabago, mga kapatid. So moral beliefs without action is just an opinion lamang, mga kapatid. Kahit pa gaano kaganda yung paniniwala mo or yung kung gaano ba kaganda yung natutunan mo, kung walang pagkilos ay wala din, mga kapatid. Yes, that's right. Shouting without fire is just a noise. Amen. Singing, playing with the instrument without fire, praise and worship without fire is just performance, mga kapatid. But thank God, mga kapatid, because the fire of God changes the state. What is burn, mga kapatid? So kung merong apoy ng Panginoon sa atin, mga kapatid, yung banal na espiritu natin ng ating Panginoon, yung performance mo dati, ngayon ay pagpupuri na, mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Hindi natin namamalayan, nakakapagsalita tayo ng hindi maganda, mga kapatid. Tapos, pag nakabanggit ka ng hindi maganda, ay sorry Lord. Amen. Amen? Kasi alam na natin na yung bad at saka good, mga kapatid. Praise the Lord. So, pero may mga nagulat na inis, mga kapatid, na wala na yung pagka-Kristiyano, mga kapatid. Nararanasan nyo ba yun, mga kapatid? Pag nainis ka, mga kapatid, hindi ka man nagsasalita, hindi mo naman i-binose out, pero sa isipan natin, mga kapatid. Praise the Lord. Siyempre, that is a part of emotion. And sa uklatin natin, mga sa 1 Kings chapter 18 verse 36 to 38. Tumayo tayo, mga kapatid. Praise the Lord. And it came to pass Came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy words. Hear me, O Lord, hear me, that these people may know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their heart back again. Then the fire of the Lord fell, and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stones, and the dust, and licked up the water that was in the trench. Amen. Thank you. So God used the fire to burn the offering of Elijah. So alam niyo ba yung istorya dito, mga kapatid, kay Elijah? Yes. Oh, yun yung... Diba, parang ang Bible kasi, mga kapatid, is nandyan na lahat yung drama. Kung gusto nyo ng drama, meron din yung comedy, mga kapatid. Tulad dito kay Elijah, mga kapatid, na naghamon siya mga kapatid sa ni Baal, mga kapatid, prophet of Baal, mga kapatid, na sa dami nila, mga kapatid, 450, mga kapatid, na propeta na Baal, mga kapatid. Ngunit si Elijah is nag-iisa lang, mga kapatid. Kaya sabi niya na kung ang Panginoon nyo ay magtatagumpay na sunugin yung inaalay nila, ako isusunod. At ganun din sa kanya, mga kapatid, kung nasunog yung offering ko, sabi ni Elijah, kayo ay susunod. Kaya ang nangyari, mga kapatid, sa 450 na mga prophets ni Baal, mga kapatid, mula umaga hanggang tanghali, hanggang sa hapon pa, mga kapatid, kahit anong gawin nila, mga kapatid, walang apoy na dumadapo sa kanilang offering, mga kapatid. Kaya ang sabi ni Elijah, anong nangyari sa Diyos nyo? Sabi niya, mga kapatid, baka tulog pa, kailangan nyo nang gisingin. Sabi niya, ganun, mga kapatid. Kaya nung siya na yung third niya, mga kapatid, ni Elijah, mga kapatid, na isang, lang, mga kapatid, isang panalangin lang, na sabi niya, hear me, O Lord, lang, mga kapatid,
dahil ang Panginoon ay tunay mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya kung tayo mga kapatid ay nakareceive ng banal na espiritu mga kapatid, at ang apoy, it will consume everything in us mga kapatid. Babaguhin tayo ng ating Panginoon. Kaya kung meron pang mga hindi kanais-nais sa ating puso mga kapatid, kung meron tayong banal na espiritu mga kapatid, ay mababago yan mga kapatid. And about Moses, mga kapatid, kilala natin siya mga kapatid na siya ay lumaki mga kapatid sa Egypt mga kapatid, na pinalaki ni anak ni Pero mga kapatid, yung prinsesa niya mga kapatid. So, siya ay taong magiting mga kapatid, matipuno, matalino, dahil siya ay isang prinsipe mga kapatid in Egypt. Hallelujah. So lahat mga kapatid, siyempre mayaman mga kapatid, lahat ng mga bagay sa kanya, pagkain niya, the best mga kapatid, yung mga damit niya mga kapatid. Hallelujah. Pero anong nangyari mga kapatid, nung 40 years ng kanyang buhay, nung tumakas siya mula sa Egypt. Hallelujah. Kasi pagdating doon sa book of Exodus mga kapatid, Exodus 3, nung kausapin siya ng Panginoon, sa pamamagitan ng burning bush mga kapatid, ay puno siya ng takot mga kapatid. Ikaw ba naman mga kapatid, makakita ka ng puno? Apoy tapos nagsasalita sa iyo mga kapatid. Sino hindi matakot mga kapatid? Praise the Lord. So, yung dating magtipuno, wala nang tapang ay wala na siyang matapang mga kapatid. Takot na siya mga kapatid. Yung dating matikas, humina bigla mga kapatid. Samantalang yung inaakyat niya noong orasyon ng Egypt mga kapatid na hindi siya naaarawan, kumbaga, mas malakas sana siya mga kapatid noong nasa kabundukan siya mga kapatid. Pero bakit noong kinausap siya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng burning bush mga kapatid, ay takot na mga kapatid. Hallelujah. But thank God mga kapatid, dahil sa burning bush na yun mga kapatid, dahil ang kinonsyam at tinubok ng apoy na yun mga kapatid, is yung takot mga kapatid. Amen? At kung ano man, yung takot na meron siya mga kapatid, aalisin natin yan, tutupukin natin yan, sabi ng ating Panginoon. Meron pa rin takot, sabi niya mga kapatid, hindi ako makapagsalita. Alam naman natin ni siya. Itapon mo yung tungkod, magiging ahas. Siguro mas natakot pa mga kapatid. Praise the Lord. So, ano ang takot? Meron siya mga kapatid. God, burn of those things mga kapatid. Natatakot. Nakakatakot maglingkod mga kapatid sa Panginoon. Na yung dating ginagawa natin mga kapatid, di na natin pwedeng gawin ngayon mga kapatid. Amen? Kung dati masaya ka dahil niyayaya ka ng mga kaibigan mo para gumala, mag-karaoke, mga kapatid. Pero ngayon mga kapatid, bakit hindi na pwede mga kapatid? Kasi meron nang sinusunog ang Diyos sa buhay mo mga kapatid. Amen? Amen. Hallelujah. So sabi ni John the Baptist, He that cometh after me is mightier than I. He shall baptize you with Holy Ghost and with fire mga kapatid. So, the Bible said that he that cometh after John the Baptist, and we know who he is mga kapatid. He is Jesus. Parang alanganin kayo mga kapatid. He is Jesus mga kapatid. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. So anong ibig sabihin ng mga kapatid? Hindi lamang ulo ang aapuyan, kundi lahat ng sa iyong mga kapatid. Amen. Kung dati mali ang iniisip mo, kung dati masama ang loob mo mga kapatid, but once you were baptized with the Holy Ghost, once you were baptized with fire, aalisin ng Panginoon yan mga kapatid. Aalisin lahat ng mga source na ginagamit ng kaaway sa pagkakasala mga kapatid. Kung
tayo ay tunay na baptize mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang banal na espiritu at sa apoy, binabago ito ng estado mga kapatid. Ang ating pagkatao mga kapatid. Kung dati, meron tayong bisyo mga kapatid, hallelujah, sinunog na ng Diyos yun mga kapatid. Kung dati mahilig kang mag-chismes, manira ng kapwa mga kapatid, sinunog na ng Panginoon yun mga kapatid. Amen? Amen. Praise the Lord. Kung dati mahilig kang makinig ng worldly song mga kapatid, anong pinapakinggan nyo na mga yun mga kapatid? Worship song na mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, salamat sa ating Panginoon dahil sa apoy, mas gugustuhin na natin mga kapatid na pumunta sa bahay panambahan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. And sa Daniel mga kapatid, chapter 3 verses 24 to 27. Please stand up and read together. And said unto his counselors, did not make us 3 men bound in the midst of the fire. Then, Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace, and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the Most High God, come forth and come hither. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth of the midst of the fire. And the princes, governors, and captains, and the king's counselors being gathered together, saw these men upon whose bodies is fire and no power, nor was a hair of their heads So, maaaring narinig na natin mga kapatid na ito ng ilang beses mga kapatid. Amen? Amen. Praise God. So, si Haring Nebuchadnezzar mga kapatid, nagtaka siya mga kapatid. Sinong nakakalam ng istorya dito mga kapatid? Amen. Amen. Praise the Lord. So, ang tatlong prinsipe na ito mga kapatid ay hindi sila sumunod na magbaw sa kanilang molten molten cup mga kapatid. Golden cup mga kapatid. Dahil meron silang Diyos na pinapaniwalaan mga kapatid na makapangyarihan mga kapatid. Kaya ang ginawa nila mga kapatid ay yung tatlong prinsipe mga kapatid ay pinasok doon sila sa burning furnace mga kapatid. So alam niyo ba kung gaano kainit yung mga kapatid? 7 times mga kapatid sa init mga kapatid. Yung naglalagay ng mga pagkatong mga kapatid, sila yung namamatay mga kapatid sa init mga kapatid. But nagtaka ang King Nebuchadnezzar mga kapatid. Bakit sabi niya, di ba tatlo yung pinasok natin na tao? Sabi niya ganon. Pero bakit parang 4 na? Hindi pa siya nakuntinto mga kapatid. Lumapit pa siya doon sa bunganga ng Pugon. sa pugon na yung mga kapatid. At nakita mga kapatid na bakit hindi na nakatali yung tatlo na ipinasok doon. They are loosened mga kapatid, sabi niya doon. At naglalakad doon sa gitna ng apoy mga kapatid. At wala man lang, di ba yung buhok natin or balahibo pag nagluluto tayo mga kapatid, yung amoy ng nasunog na hair mga kapatid, walang makita sa kanila at wala ding sunog na damit. At yung amoy paglabas nila doon sa pugon mga kapatid, wala man lang silang naamoy na amoy sunog mga kapatid. So kitang-kita mga kapatid na princess, governors, and captains mga kapatid, mga councilors mga kapatid, nasabi nila na walang kapangyarihan yung apoy doon mga kapatid. Kasi hindi sila natupok mga kapatid. Amen? Dahil mga kapatid, nandun ang ating Panginoon. Praise the Lord. Nananiwala si King Nebuchadnezzar, sabi niya doon sa tatlo mga kapatid,
Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the Most High God, mga kapatid. Doon siya naniwala, mga kapatid, na ang sinasamba ng tatlong prinsipe, mga kapatid, ay totoo, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. So, isi mga kapatid, ha, na the Lord, because of this kind of fire, the fire of life that we are experiencing, mga kapatid, makikita natin, mga kapatid, na kung gaano kabuti ang ating Panginoon sa ating buhay. Kung tayo, mga kapatid, ay tunay sa ating pananampalataya, mga kapatid, tunay na paglilingkod sa ating Panginoon, hallelujah, we have the greater fire in us, mga kapatid, than the fire of the world. The fire that is in you, the Holy Ghost that you receive, the fire that consume yung mga kapatid, hallelujah, is much greater than the fire of the world, mga kapatid. Kung mabait ka, mga kapatid, kung mabuti ka, kasi Kristiyano ka na, mga kapatid. Ano man ang iba to sa iyo, mga kapatid, mawawalang halaga yun, mga kapatid. Mawawala lahat yan, mga kapatid. Dahil ang ugali mo ay Kristiyano na, mga kapatid. So paratangan ka man ng paratangan ng mga tao, mga kapatid. Kung sugarol ka man, palamura ka man, mga kapatid. Ang sagot mo, mga kapatid, dati yun. Dahil ang lahat ng yun, sinunog na ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. When you receive the Holy Ghost with fire, it consumes all the bad things within you, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Because the fire is very evident, mga kapatid, in the book of Acts, chapter 2, verse 1 to 4, mga kapatid. Ang sabi doon, they were all with one accord in one place, mga kapatid. So, ilan yung tao doon, mga kapatid? Di ba, yung 120, mga kapatid? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, mga kapatid, but start from one to another, they were all filled with the Holy Ghost, mga kapatid. Hallelujah. Yung dating may kaba, mga kapatid, yung dating may takot, paglabas doon, mga kapatid, magtapang ng nangangaral ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kung mabisyo ka dati, maalis na yun, mga kapatid. Kung masama ang ugali mo dati, mga kapatid, nabago na ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Kung di ko alam, mga kapatid, kung ano ang mga dala-dala mong problema sa oras na ito, mga kapatid. Those mountains of problems, mga kapatid. Tulad ng awit, mga kapatid, ng Speak of Jesus, mga kapatid. May lyrics doon na Shout Jesus from the mountains, mga kapatid. Amen. Nakakapagod man akyatin, mga kapatid, na mag-isa. Ngunit, salamat sa Panginoon dahil kasama natin siya. Amen. Hallelujah. Kung si Shadrach, Meshach, and Abednego, di sila tinapon na sila lang, mga kapatid. Amen. Meron silang kasama ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Kung kasama mo ang ating Panginoon, di ka masasaktan, mga kapatid. Amen. Di ka mamumroblema, mga kapatid. Yes. Basta ipagkatiwala lang natin ang lahat sa ating Panginoon. Siya na ang bahala, mga kapatid. Amen. Tayo lang naman ang magpapalala sa ating problema, mga kapatid. Problema ka sa pera, mga kapatid. Hindi ka tumawag sa ating Panginoon. Lalapit ka sa kaibigan mo or ano natin, wala naman palang pera naman parehas natin, mga kapatid. Kaya, kailangan natin na tumawag lagi sa ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. The fire of Jesus will not consume our physical being, mga kapatid. But your emotions, mga kapatid, your attitude, your character, yung mga mali na sa bagay na yun, mga kapatid, God can consume all of those, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So malapit na tayo, mga kapatid, matapos.
Yung silver nga mga kapatid, yung gold, di ba pinopurify yan mga kapatid? Sa apoy mga kapatid. God sees something in you mga kapatid. That's why you are consumed by fire. God wants you to purify mga kapatid. Hallelujah. Anak, meron pang mali sa buhay mo mga kapatid, sa ugali mo. Yung damdamin mo, yung iniisip mo, yung nararamdaman mong tampo mo na yan, you need to purify sa kapatid. Praise God. So alam natin, we were baptized by water. Sabi ni John the Baptist, and Jesus said as well, He's not only baptized in water, but the Holy Ghost. Baptism mga kapatid. When you are filled by the Holy Ghost, it's baptism, buong katawan hanggang sa kaloob-looban mga kapatid. Kung tayo ay nabaptize with the Holy Ghost mga kapatid. So sa conclusion mga kapatid, hindi ko na nailagay. Sabi sa ating text mga kapatid sa Leviticus chapter 6 verse 13. Pakibalik si 13. Sabi doon, the fire shall ever be burning upon the altars. It shall never go out. Doon sa tabernacle mga kapatid, or sa templo, hindi tayo makapunta basta-basta. Hindi tayo makapasok agad-agad mga kapatid. Doon sa most holy place. Hindi ka pwedeng mag-escape mga kapatid. Papunta ng Prison River or Molten Sea mga kapatid. Para maghugas bago mo puntahan yun, dumaan ka muna sa altar mga kapatid. Hallelujah. If you feel that God is telling you na meron ka pang bagay na dapat tupugin sa iyo mga kapatid, meron ka pang bagay na dapat mawala sa iyo mga kapatid, the fire in the altar is still burning mga kapatid. Yes. It continues burning. Hallelujah. So, dito na magtatapos mga kapatid. Praise the Lord. Praise the Lord mga kapatid. Ayan. Okay, thank you, Sister Jessie, for this powerful preaching, important, really encouraging every one of us. Yeah. So before I will give something on it, I will present the baptismal certificate to Sister Kathleen. Okay, and she was baptized in the name of Jesus on November 16, 2025. Okay, yeah. Okay. All right, so Sister Thelma, Saturday. picture from the group. Oh, Sister. Yeah. Okay. Group one. Right. Okay. So, yeah, welcome you in the family of God. Welcome to the family of God. We are so blessed. The power that you have. All right. So, okay. Even the message is not long, but it's really in need for us to understand about the fire that shall never go out. All right? Yeah. I see what I mark on my notes. Okay. Yeah. So the message
including 3 areas today. I think. Okay, 3 areas. One is about the divine judgment. Okay, the judgment. Okay, for all the unrepentant soul, they will face a divine judgment. Okay. So on that day, on the judgment day, this fire will be offered to all the sinners. Yeah. So it's better you have the fire today from the Holy Ghost with that sanctification and the purification, the purify and the sanctify power from the Holy Ghost instead of the punishment, in the judgment. So either way, for all the mankind today. So really remind every one of us today the message. So where you are, okay, someday, it will be really show up, everything about your life. Are you faithful, or are you just really short time to accept Jesus and then backslided anyway? So the fire is there, not go away. Is all the time is here, amen, and giving all of us a time of repentance. All right. So even you backslided, you still in a grace period to have the repentance from God. Even some, no one is perfect. All we can do wrong. But when you do wrong, we did something wrong, then we need to come to the Lord and ask the grace and the mercy and repent your sin. Okay, and the fire of judgment, will not apply on you in the day of judgment. Okay, so Sister Jessie also touching the point about that, right? And number 2 is about to all the believers, to all of us, not the lost souls, but to all the believers. Okay, so the holy fire is really something. Is to testify, is to confirming you belong to God. So we have the God's holy presence, the presence of God. The fire represents the holy presence of God, right? Maybe in the wilderness, in the tabernacle, or in the temple. Maybe in the Mount of Sinai. Okay, when Moses is representing the presence of God. So to the believer, to all of us, okay. Also, Sister Jessie touching about this point about the God's holy presence. All right. So when you have the presence of God in your life, and you are secure, and you are really, no worry, no matter this world, going worse and worse. All right. So because you have the security. Because you are in the presence of God. But are you sure now you have the presence of God here? The fire from the Lord is the fire representing the purification and also the sanctification. Okay, it can sanctify our life. Okay, and no matter what. The pure gold. Listen, hello. The pure gold. What I write down here, not fear the fire. The pure gold. If your life is a pure gold, you will not fear the fire. So no matter how big and how
heart is the fire. It will burn out all the rubbish and all the unclean thing, right? And the remain is the pure. Okay, so one of these reasons why God allowed the fire on you or me, okay, is to purify your life. All right, is to sanctify our life. Okay, we become the pure gold. Yeah, really precious in the eyes of the Lord. All right, so but when you are on fire, maybe God give you the some kind of hardship or some kind of hard time. Yeah, during the time is not easy. Yeah, okay, all the faithful saints, they have the persecution, right, in the day of after the day of Pentecostal, right? Yeah, the early church. They are all on fire. Yeah, but God protecting them. Okay, signs and miracle following them, right? Yeah, so that is the evidence to show that they are on fire in God. Yeah, and okay, what happened? Okay, the last point I want to show you. So the first point is for the unrepentant. The second point is for the believer, and the third point is for the church. For us. Okay? All right. So, it's the fire for the mission of God. Okay? If you love the lost soul, you will have the fire. Okay, this fire will motivate you, all right, to spend your time and your care and your prayer, okay, for the lost soul. Yeah, that is for the mission of God. All right. So, are you still remember? Hello, my challenging every group have at least 3 for this year. Huh? Reaching the 3 souls at least for every group. So now already in March, already 3 months almost gone. So can you see the 3? Where are the 3? Okay. So you need to work hard and pray. Okay, let the fire burning you have a desire for the lost soul. Okay, yeah, doing more outreaching, yeah, and sharing the gospel to the others. Okay, no matter how difficult today, but this is still the great spirit of the Lord. All right, so when the great spirit gone, no more, yeah, no chance. All right, so this is one of the area we have to be aware. All right, the fire for the lost soul. I mean, for the mission. Yeah, going for the mission. So anyway, yeah, okay. So I just summarized something. Yeah, but the whole message from Sister Jessie is really important. Yeah, I don't know. You have someone already recording, right? Yeah, recording right here. Yeah, already recording. Yeah. So you can listen again. Yeah, when you have time. Yeah, encouraging yourself. All right, and let this fire burning. Yeah, in your heart and your spirit. Okay, and don't worry. Yeah, okay. So we give you back all the glory to God. Amen. 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 Yeah. All right, so sister, let's all stand. We will respond to the message and ask the Lord send the fire, yeah, right now and touching our life and take out all your worry, the negative thinking, something hindering you. All right, yeah, and have you also put the first number one thing? Yeah, for the lost soul in your life, God.
Yeah, put some soul in my life that I can reach, I can share your gospel. Yeah, do your will. Praise the Lord. Okay, anyone can help. Cover me, Lord, with your presence. Cover me, Lord, with your righteousness. Cover me, Lord, with your holiness. Lord Jesus, cover me. Cover me, Lord. Cover me, Lord, with your presence. Cover me, Lord, with your righteousness. Cover me, Lord, with your holiness. Lord Jesus, cover me. Jesus, come. Amen, amen, into our life. Cover everyone of us. Only you. Only the presence of God. The holiness. The Holy Ghost. Cover me, Lord. Yes. Oh God. Amen. Thank God. Yes. Jesus. Oh, purify my life. Amen. I need you, God. Sanctify my life, God, to be used in your hands. Amen. Amen. God, let your will be done and applied and working in my life today. No matter how and no matter what, up to you, Jesus. Changing my life by the power of the Holy Ghost today. Hallelujah. Yes, yes, Lord. Fill me, Lord, with the power of the Holy Ghost.